Ang House of Representatives daw talaga ang may problema. Pati ngayon yung First Lady Lisa Marcos, may hidwaan daw dyan sa Kamara. Grabe na sila. Ang una, si Vice President. Sumunod naman, mga nakaraan, yung Senado. Sumunod, yung Supreme Court. Ngayon, bago lang, ang Malacanang. May nilabas na po dyan na pahayag yung Malacanang na kung saan sinabi, clean your house first sa mga nangyayaring anomalya ngayon. Ano pang hinihintay nila? Palitan na si Tamba. Itong si First Lady Lisa Marcos. Wala bang magagawa yan? Malakas yan. O ito, ang sabi po sa post po ni Atty. Rowena Guanzon, baka House of Representatives talaga may problema. Lahat naging kaaway na nila. Una, ang OVP dahil prime target talaga si Inday Sara. Sinundan ng di pagkaunawaan sa budget at impeachment sa Senate. Sunod yung kung ano ang sinabi sa Supreme Court dahil di nila nagustuhan ang unanimous decision ng lahat ng justices. Ngayon naman, ang palasyo na at di nakatiis ang Executive Secretary at sa pagkakaalam ko, nagkahidwaan din sila ni First Lady Lisa Marcos. Naku, pati yung cute nating First Lady Lisa Marcos, ginaganyan yung palitan na kung sino yung leader ng Kamara. Kasi napapansin ko, tumataba na siya. Uulitin ko, nagkakaganito lang tayo dahil sino ba ang leader ng Kamara? Palitan nyo na yan at tapos ang problema ng bansa. Ang tanong, bakit hindi kayang palitan? Diba? Malinaw naman kung maayos ba yung pamamalakad niya, hindi magkakaganyan lalo na sa budget na pinag-usapan. Tapos nalaman natin na itong nakaraan, yung SALN, lumobo na pala from 300 million ba yun? Naging billion na. Ibay ng pagbumuka. Pero iba tayo ha. May kapitbahay pala ako nakaraan na nag-away-away din. Nagsisiraan sa social media. Napag-alaman ko ang dahilan ng pag-away-away nila, yung dalawang pamilya na yun ha, hindi patas ang hatian ng ninakaw nila. Kwento ko lang yan sa kapitbahay ko ha. O eto, sa Kamara, makinig kayo ha. Mariing kinundi na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y pagtatangka ng ilang miyembro ng Kamara nang ilipat sa ehekutibo ang pananagutan sa kanilang sariling katiwalian at pagkukulang. Ito, dagdag pa. Kamara, makinig kayo. Pero hindi naman lahat na magna dyan sa Kamara ha. Marami tayong kakilala na nagbabantay din dyan at nakipagtulungan na mabuking itong katiwalian or maanumalyang budget at lalo na itong sa flood control. Pinayuhan ng gabinete ang mga mambabatas na ituon muna ang pansin sa paglilinis ng sariling hanay bago magbintang sa ibang sangay ng pamahalaan. Ayan naman kasi kung sino-sino yung tinuturo nyo. Minsan na nga, sinasama nyo na Duterte. O ngayon, wala na kayong maiturong iba kasi hindi nyo talaga ma-connect sa Duterte yan. Bago kayo magturo sa iba, may papaimbestiga pa kayong nalalaman dyan, di ba? Tapos gusto ng ibang congressman na ipatawag si ganito para magkaalaman na. Ayaw nyo naman. Linisin nyo muna yung sarili nyo dyan. Kung sino yung dapat nyong palitan, palitan na yan. Damay-damay talaga kayo dyan. Kahit yung matitino dyan, nadadamay na rin. Sasabihin, ay, House of Representatives, maraming buhaya dyan. Ay, hindi naman lahat. Palala po, marami pa rin matitino dyan. Yung iba, tahimik lang kasi baka mapag-initan. Pero yung cute nating First Lady Lisa Marcos, lagot kayo dyan. O ito, ang sabi po ng mga netizen sa mga nangyayari ngayon, yung tagapagtanggol, yung iba, nanahimik daw muna. Aminin nyo na, hirap na kayo sa ginagawa nyong pagtatanggol kay Tamba. Ayon kay Alan Gonzales, mahinang nilalang kasi presidente natin. Presidente, di makaporma sa kongreso? Anong klaseng presidente meron tayo? Ano kayang alas ang hawak ni Tambi laban kay BBM? Ano kaya? Alam nyo ba? Comment tayo dyan kasi ako may naisip akong pwedeng maging alas ni Tamba kaya hindi magalaw-galaw ito ni Dunyor. Di ba katanggalin nila at magsalita itong si Tamba? Maglaglagan silang dalawa. Sabi ni Navarro Santos Lorraine, first, ito, iniisa-isa niya yung mga naging kaaway po ng Kamara. Yung leader nyo kasi, Tamba. Una, OVP versus House of Representatives. Second, Senate versus House of Representatives. Third, Supreme Court versus House of Representatives. Now, Malacanang versus House of Representatives. Abangan, sino pa kasunod ng House of Representatives? Yan ba yung leader ng Kamara ang gawin yung presidente sa 2028? Nako, ngayon pa lang nagkakagulo na. O sabi ni Marian Tabahan,
Di tatanggalin takot may hawak na alas kaya di makapalag si Marcos kay Tambi. Buti pa yung si BP pumalag agad. Itong si Marcos, bahag ang buntot. Kasi bilang Pangulo, kung kitang-kita naman at halata naman kung ano yung naging dahilan kaya nagkakaganito ngayon, gawin mo na kung ano yung kaya mong gawin. Pero bakit hindi niya kayang gawin? Hindi naman natin sinasabing dahil pinsan. Dahil sa pinsan mo, masisira ang pagiging Pangulo mo. Kung talagang hindi ka talaga magna. Kasi tingin ng karamihan ngayon, grabe ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Simula nung nakaupo ka, maglinis-linis na. Ganito na lang, thank you. Bye-bye.